Alright, good morning history buffs, history lovers. Welcome sa isang bagong episode ng History by Bike. And nandito tayo ngayon sa Los Baños. Papunta tayo ng UP Los Baños. And bago natin simulan yung episode, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. And this is History by Bike. And ang magiging episode natin is yung commemoration ng Los Baños raid. So stay tuned and here we go. This is our new episode. Kasama natin ngayon yung San Pedro biking mates natin. Ito si Pom, nasa likod yung sina Bien, sina Kurt, tsaka si Lau. Dito na tayo. UP Los Baños. Welcome to Los Baños, Padinggen. So nabalitaan lang din natin na merong parang exhibit na nilagak ngayon dun sa Baker Hall. Pangalan ng exhibit is Wars of Our Fathers. So yun pupuntahan natin. And alam ko yung exhibit na yun is nanggaling lang din siya sa Philippine Veterans Bank, parang ganon. So sponsored siya nun. So yun yung pupuntahan natin. Ikat pag ganon, pag ganon. Ayan, may oblation dito. Ayun. Siya ba magpicture dyan? Ano, sino nga ba yung taong yan? Sabi nila yung ano eh, si Poe, yung original na Fernando Poe. Tatay ni Poe. Sabi nila, yun yung model. Yun ang model. Yung totoong Fernando Poe. Tatay ni Fernando Poe. Rani ko. Poe sa ano? Pupunta ako din dati eh. World Fish yun. Saan? Doon to tinuhod ako. Diyan yung World Fish eh. Tinuhod ako dito oh. Diyan ba rin ba? Yung patanan. May Fuji Xerox dyan. Fuji Xerox. Oh, para sa likod, no? Pade dito, pade. Wala si Fernando Poe.
Alright, so discuss tayo ng konti dun sa raid sa Los Baños. So inorchestrate yan ng US Army. Meron silang paratrooper group na nagparadrop dito mismo sa grounds ng UP College of UP College of Agriculture, yun yung tawag noon dito. So hindi pa siya UP Los Baños yung tawag doon. At ginawa nila yun in conjunction sa mga guerrilla, mga Filipino guerrillas. Maraming Filipino guerrilla groups yung involved sa rescue operation na yon. Nandun yung President's Quezon's Own guerrillas, yung Hukbalahap kasama rin daw, tapos kasama din yung mga markings, at syempre yung Hunters ROTC. Sila yung active dito sa lugar na ito sa Laguna. So ito na yung Freedom Park, kung tawagin nila Freedom Park. Pinangalan din yan dun dahil dun sa naganap na raid. So parang liberation, napalaya yung mga internees, mga civilian internees sila. Galing sila sa Santo Tomas internment camp sa Manila. And then since dumadami na yung population doon, ang ginawa is dinala sila dito ng mga Imperial Japanese. So ito na mismo yon, malawak yung internment camp dito. Mahigit silang 2,000 na internees yung nandito. Ayan, Baker Hall. Ito.
Ayun, so unfortunately sarado pa yung Baker Hall. So medyo napaaga kami. Tapos sinilip ko na lang din doon sa loob. Pero ako, parang wala na yung exhibit sa loob. So ito na lang yung puntahan natin, yung monument. Dedicated yan dito sa raid na naganap. Ito yung likod ng Baker Hall. Yan, yung monument na dedicated dun sa raid dito sa Los Baños. Ading Pom. Anong monument ba ba't nasa likod? Ito yung monument dedicated dun sa rescue dito nung February 23. So ito yung actually may katulad na monument doon sa plaza ng Santa Rosa. Oo. Kapareho na yung itsura niya. Yan, ganyan din yung itsura. Ano, merong mga ano, Merong mga walang inscription to pa di. Ito wala eh. Chris. Bawat side niya meron. Yan. So bawat side nitong monument na to merong Chris. So ito nga pala, yung sa likod nito ilog na yan. Yan na yung Mulawin. Yan na yung Mulawin River. So nung panahon nung pamamahala ng mga Hapon dito, internment period ng mga civilians, itong Mulawin River, yan na yung parang naging natural barrier para dito sa mga nakakulong na mga civilian. So sa pagkakaalam ko, itong ilog merong triple na barbed wire fence na nandyan. It's not triple or double barbed wire fence, so para hindi makakalabas yung mga internees. Pero nung panahon na nung rescue, mga around 1945, merong mga nakakalusot na mga internees, mga lalaki. Sila yung nagbibigay ng intelligence, nagbibigay ng impormasyon do sa mga guerrillas regarding sa condition ng internment camp, yung number ng mga Japanese guards, ano yung activities nila nung ginagawa nila dito. Kaya tinimingan nung mga paratroopers na mga Amerikano na dadaan sila dito, magpaparadrop sila ng 7 ng umaga, kasi pag ganong oras yung mga Hapon nagkakalisthenics sila, so hindi nila hawak-hawak yung mga armas nila, madali silang masusugpo. So yun yung oras nung liberation ng Los Baños internment camp. So ito yung Baker Hall, part siya ng internment camp na yun. So around 2,000, medyo 2,000 na internees yung naligtas nila dito, mga babae, mga may sakit, mga bata. Actually merong mga babies na na-rescue dito. Kasama sila doon sa mga na-rescue. So merong mga batang pinanganak dito sa Los Baños, mga westerners sila, civilians. And well, success yung rescue mission na ginawa nila. So ang ginawa doon is from Los Baños dito, dinala nila yon papunta doon sa may Mayondon. Nandun nakaabang yung mga Amtrak ng mga Amerikano. And dalawang beses silang nagkaroon ng rescue. Halos buong araw yon na pabalik-balik mula dito sa Los Baños papunta sa Mamatid. Doon sa Mamatid yung in-offload yung mga prisoners of war, and then mula doon truck papunta ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Day for history. So dito lang natin tatapusin yung episode natin today for History by Bike. And don't forget to like, share, and subscribe. And this is History by Bike signing off from the Baker Hall in Los Baños. Kurt, mga tropang San Pedro. Thank you. Hey, thank you, and thank you very much.